Masaya, malungkot, at nakakabaliw. Yan yung pagpasok ng taon para sa UAAP transfer season. Pero ganun naman parate. Pero parang this year, medyo sumosobra na. Kaya tingnan natin kung sumosobra na nga ba talaga. At welcome sa aming License to Shoot podcast. Migi C, kasama ko si William Go. Wala akong pake, William, kung sabihin mo, dapat di na sinasama sa intro yon, which is, tingin ko, good habit naman yun sa ibang Oh, sige, endeavor na sige. kailangan ba, na para good habit, building good habits. Pero anyway, balik tayo. Yun nga, pag-uusapan natin yung UAAP transfer season ngayon. And medyo, sige, without giving, like, what's your initial thoughts with the transfer news? Wag mo munang banggitin kung sino yung transfer. Like, initial thoughts lang dun sa mga balitang naririnig mo ngayon. Well, nung wala yung ano pala, yung well at sige, simulan ko yung sa atin sa Lasal, no, 'di ba? Kasi yung Wag mo muna bigyan yung tao kasi we will go oo through nga, yun nga. each big Oo nga, transfer pero naman. yun nga, yung sa 'di ba, parang at first parang well, yun nga, well kasi yun nga sa take ko. At first yung kay Kian and kay Jacob, parang okay, alam ko nung mula nung umalis sila, alam ko nang Lasal pupuntahin eh. Parang oh sige, syempre the Lasallian in me, masaya kasi loaded tayo, especially this season. Mawawala yung top two backcourt natin, which are Evan Nelly and Mark Nonoy. So, so 'di ba parang may papalit na established names na at the same time parang the basketball fan in me was like ang ganda na ng ginagawa nila sa kanilang respective schools eh. So parang madederail na naman yung kahit yung program, yung program na ano, um yung program nila itself, 'di ba, na yung program na binubuo ni Coach Yuri tsaka ni Coach Jeff na derail yung program nila since parang ang ganda na ng ginagawa nila tapos back to square one sila ulit. So yun yung initial thoughts na pumasok sa akin nun. Pero yun, since sinabi mo na nga, medyo in-spoil mo na yung mga pag-uusapan natin. Puntahan na nga natin yan na yung dalawa sa big transfer updates this year, starting of this year, yung mga nagsimula ng mga matutunog na balita is si Jacob Cortez going to Lasal and Kian Baclaan, yun, joining also the Green and White for season 88. 88. So, yeah, redshirt year sila this 2024. So, next year, next 2025 pa sila makakalaro. So, yeah, as ikaw, super proud Lasallian ka dito. Di ba, hindi makakalimutan yung kumanta ka pa ng school hymn nung nag-champion. Oh, So, what syempre. what are your like thoughts about this one? Like yun, kung ano yung naramdaman mo, lahat ng naramdaman mo, lahat, siguro wag naman siguro mga 10-minute speech yan. Yun Pero na. Oh yeah, yun nga, tulad nga ng sinabi ko, di ba? Na parang masaya ako na after losing Evanelli and Mark Nonoy, may two big names na papalit. Although, hindi agad this season, maghihintay na isa pang year. Pero at the same time, I feel for the schools na nawalan. Kasi, di ba, to si ano nga eh, si King Mhm. King Lion na si Jacob Cortez. At the same time, si Kian, aminin man na nakita natin kung ano yung rookie year niya pa lang. 'Di ba? Kasi kung hindi lang niya kasabayan si Kevin Kiambao, eh siya na yung rookie of the year nun eh. Okay. Pero sige, what do you think na madadala nitong dalawa for season 88 for TLSU? Syempre si ano, si extra scoring power si Kian Baclaan. Alam naman natin, 'di ba? Kung parang points guard niya yan si Baclaan. Then si Jacob Cortez, obviously, we saw what he did for San Beda. And kumbaga, long time coming na rin na he really wanted to continue his dad's legacy for sa Lasal, especially na 'di ba, after winning multiple champions, after winning multiple championships sa Lasal, final season niya natalo sila sa Ateneo nun. So parang itutuloy niya
ano kasi ako, yung itutuloy niya yung legacy na or yung unfinished business nga ng daddy niya. So, we can't really blame them, pero it's their decision. Pero, yun nga, nakakapanghinayang lang yung San Beda and NU. Oo naman. Siyempre, ako, yun nga, sa San Beda, champion sila, so masaya. Pero at the same time, nawala yung King Lion mo. So medyo malungkot. Pero coming to season 100 naman, stock naman yung dadating sa Oo. kanila, di ba? So, feeling ko as a San Beda fan, parang roller coaster of emotions eh. Di ba? Mm. Pero yeah, pag-usapan natin UAAP, yun nga, Jacob Cortez to DLSU. Ang gusto ko lang sabihin dito, parang wala kang masabi dun sa bata eh. Kasi parang alam mo din naman kung ano yung rason niya, bakit siya lumipat. Oh, yun din. Di ba? Yun nga, yung to continue to, ano, parang ano eh, to continue his legacy. Di ba? Pero at the same time, parang fulfilling his, ano din, di ba? Yung Hmm. something for his dad. And wala tayong, hindi natin pwedeng sabihin, kasi ganyan. Parang Di ba? family, ano kasi siya, family affair. Di ba? Tsaka ano eh, tawag doon, hindi mo din masisisi si Jacob Cortez kung na-offeran siya ng Lasal tapos kinuha niya agad. Kasi isipin mo lumaki yan sa Hindi nga household agad na, eh. di ba agad? Kasi 'di ba Pero matagal na talaga siya inoferan nun. Hinindian lang niya kasi he wanted to bring a championship to San Beda muna. Kasi 'di ba parang malaki daw utang na loob niya sa San Beda kasi hindi naman siya blue chip recruit. It was San this Beda is who ano to? This is season 90. yung first after pandemic, Okay, okay. 'di ba Pero parang syempre, yun ya, since malaki utang na loob niya sa San Beda kasi wala nang kumukuha sa kanya nun. Yes, na parang magaling siya pero he wasn't parang coming out of high school, hindi siya yung matunog na pangalan. mm, Kaya walang kumuha sa kanya nun. And then, yun nga, San Beda took a chance on him. And then, ayun. So, dun siya nakapagbigay ng pangalan. He brought back the winning tradition sa San Beda. pero going back to my point, si Jacob Cortez, lumaki yan, Lasallian household. So, Mm, syempre, yung Lasallian program, nasa pedestal yan. So, syempre, opportunity arises na, ano, na to play for your dad's alma mater. And, syempre, naglaro na rin yan Lasal, di ba? Naglaro na rin yan Green bata sa Lasal, Hills. di ba? So, Oo. so, ako for me, tingin ko, gusto niya din talaga maglaro sa DLSU. So, nung nagkaroon ng offer, hindi niya na pinalagpas knowing na Mm. na-fulfill niya na nga rin yung promise niya for San Beda. So, wala tayong masabi doon kay Jacob Cortez. And as a Lasalian, tingin ko naman, eto medyo para siyang Evanelli natin for season 88 naman, 'di ba? Someone who will bolster our guard rotation. Tapos ito kay Kian Baklaan, dito ako medyo may hot take. So, sa akin si Kian Baklaan, ikaw kasi super high ka kay Kian Baklaan. Ako, hindi, Oo. 'di ba? Super high ka kay Kian Baklaan. Hindi ako super high kay Kian Baklaan. I'm a fan of Kian Baklaan, especially nung nag-UST siya for a short while in PBA D-League. Pero nung lumipat siya sa NU, I was high on him because yung performance niya. Pero first year, medyo kulang. And syempre, bigyan natin ng konting pat on his shoulder kasi rookie year, di ba? And second, sabi mo nga, second siya kay KQ. So which is not bad. Pero pagdating nung second year niya, ikaw sobrang hype mo. Medyo kasalanan mo din kasi sobrang hype mo din Nag-mythical sa akin team nun ako eh. sa kanya. Medyo kasalanan mo kasi na-hype mo din sa akin. Kaya nga, yun, second year niya, hindi ko super like na feel na super sophomore jump. Knowing na parang alam natin na this will be uh, Kian Baclaan's team. Pero parang at the end of season 87, 86, it feels like a Steve Nash Enriquez team or a Jake Figueroa team for NU. Masikip lang kasi yung guard rotation since madaming guard sa kanila. Sa NU. Oo. Paano pa sa Lasal? So yun ang Oh, para yun sa lang. akin, medyo challenge yun for Kian Baclan for the LSU. So, sa season 88. Although And, to be fair, wait lang, time out, time out. sige Sa lang, Lasal, pagdating niya, si Rubico lang naman yung point guard dun eh. Ruby ko as of the moment. Pero kung may dumating na, Oh, yun nga. sabihin natin,
tandaan mo yung UAAP juniors patapos pa lang. So yung baka may blue chip recruit doon na dumating sa DLSU which is hindi natin alam, Pero yun 'di nga ba? well, as of now, as of Kian's Tapos 'di ba meron pang may Phil-Am pa tayo na babalik, 'di ba? sino? Yung Deron, wait lang, hindi ko maalala eh, pero yung yung Phil-Am dapat na maglalaro for season 86. Hindi yung Ay, Robinson kasi yung Robinson nasa UST na. Yung isa, yung isa eh. hindi ko masyadong Pero So, yun. aminin man natin, 'di ba, hindi naman lahat ng Phil-Ams Oo. complete ang 5 years nila. Oo. Pero yun Kasi nga, oo. sige, sige. Hindi kasi 'di ba parang may iba sa kanya nagko-college ball na sa US. Wait lang. Tuloy mo lang yan. 10 seconds. Okay, sige lang. Yun ya. So for me, yun ya si Kian may mga well sa yung guard rotation ng Lasal as of now, as of Kian's transfer is Rubico pa lang which would be an incoming rookie for season 87. So baka ngayon niya since well kasi ay di si Joshua David pa pala pero alam ko 1 year na lang siya eh. Since parang si Joshua David para diba, ngayon lang talaga siya nabigyan ng significant amount of minutes for Lasal. Kaya pero patapos na rin si Joshua David since paabot niya maano na siya sa age limit ba or yung parang 7 years out of high school rule. Kaya yun yung for Joshua David. Yung parang mawawalan siya ng or hindi, ya parang pagdating ni Kian hindi naman magiging kaagaw sa guard rotation si Joshua David. So yeah, Ruby ko pa lang naman yung alam kong matunog na pangalan na guard for Lasal. As of the moment. Pero yun, siguro para Kasi lang, Penny Estacio umalis eh. pero may Prince Alow pa tayo na tagal nang nasa Team B. Di ba? Siyempre, gusto na lumaro nun. Tapos yung may GH din tayo last year na hindi nakapaglaro eh. Si Alian ba yun? Yun. Akala ko si Makalalag. Hindi, Pero hindi. wing yun eh. So yun. Tres yun eh. Sino? Si Makalalag? Oo. Tres Hindi, pero dos. yung Ethan Alian, alam ko, Team B yun na sa DLSU ngayon eh. Parang naglalaro na ngayon sa preseason tournaments eh. Pero yun, anyway, sabi ko nga kanina, si Nelly, parang si Jacob Cortez yan. Tapos, so, si Nonoy, feeling ko parang Kian Baklaan, KB pala. Kian Baklaan yan. So, we know Playstyle or naman, yung pag-transfer? basically yung pagdating nilang dalawa, parang Oo. kind of resemblance din ng Nelly Nonoy, di ba? Mm. Dumating din. So, yung isa galing NC, yung isa galing UAAP din. Oo. Di ba? Medyo Pero kasi ganun yung din eh. kay Evan, sige, mamaya na natin yung sa takes natin. Mamaya na natin Oo. pag-usapan yun yung when we bring up our takes on the Ah, transfers. so, yun. Tapusin ko lang na mabilis. Feeling ko yung pattern ni Kian Baklaan is parang kay Nonoy. Which is si Nonoy, 3 taon sa Lasal. Last year lang gumanda yung niya. Like, his best season was his last year. So, si Kian Baklaan, knowing na 2 years na lang siya sa DLSU, feeling ko baka mag-struggle siya at first. So, hindi ako hater ni Kian Baklaan. Siguro lang hindi ako super hype sa kanya as of the moment. Pero hindi ako tumitigil na maniwala kay Kian Mm. Baklaan and hoping for, syempre, prove me wrong na like, mag superstar mode na agad si Kian Baklaan yung alam natin na kaya niyang gawin in the LSU. Pero to add na lang before we go to the next big transfer, hindi ako super high kay Kian Baklaan this time. Pero isang natuwa ako nung lumipat si Kian Baklaan is babalik sila. Sorry, maglalaro sila together with uh Kevin Cambao. And that's an That's if. if, oh, that's That's if an kung if. Kasi, pero parang yun yung bright spot sa akin as of the moment. pero nalalabuan na ako. Feel ko alis na yun si KQ after Medyo 87. medyo mahirap medyo mahirap no. Medyo Oo. mahirap i-imagine na magsistay si Kevin Cambao for two Oo. more seasons. Actually nga ngayon nga medyo malabo pa rin Oo ulit. nga. Oo. Hindi, nag-commit na siya to stay for season 87. Commit lang paano kung inalukan ka ng New York, 'di ba? Kung totoo New Hindi York nga totoo Knicks. nga eh. Sinabi niya na nga, di ba, hindi totoo.
Ay, hindi. E di sabihin natin, what if in the near future biglang magbago ulit yun? Biglang may dumating na offer. Kung ikaw si Oo. KQ, mahirap tanggihan yun, di ba? So, pag-iisipan mo ulit yun. Di Mm, ba? 'di ba? So, yun lang naman. Pero at least KQ commits to play for Gilas. Mm. And yun. So, yun. Punta naman tayo sa another big transfer. And siguro ito na yung pinakalas na pag-uusapan nating transfer for this episode. So, and that's Ray Remogat going to UP. Oo, Uh, it, grabe. Grabe yun eh. sobrang saya for me din as a Remogat fan na si Ray is parang ano eh, parang ang dami nang nakaka-appreciate sa kanya. Kasi season 85, parang sino ba yan, 'di ba? Pumutok na siya last 3 games niya. Sino ba yan? Oh, Coming to season busit ako 86. sa kanya eh. So, season 86 naman, medyo hindi pa rin siya super kilala ng mga tao, pero nagpakilala talaga siya ng for 1 year, for one big season. So, I'm happy lang na parang nung nalaman nung UP community na si Ray Remogat yung makukuha nila this transfer season. Sobrang saya nung ano, yung mga kakilala kong mga nasa UP, sobrang masaya. Ako, So, pero at the same time for UE, parang ano syempre, na to eh, masakit eh. Kasi it pangalawa na nila yan eh. it sucks to be UE right now kasi nga, oh, yun nga. Di ba Kumbaga ito parang ano eh. si Remogat, ang hype ko dito, ito yung sumang niya eh. Tapos Oo, si yun na nga eh. Momoe yung Charles Mami. So, masakit nga na mawawala yung parang Roy Sumang or let's say Ray Remogat, 'di ba, for UE. At saka And yun na yung future nila eh. Parang, di ba, feel ko nga si Coach Jack, hindi na nag-aano ng, parang, yung ire-recruit niya for the foreseeable future is sino yung mag-fit in to complement Remogat eh. Di ba? Pero, yun nga, di ba, well, money's money. Kahit si Paulie, sabi niya, wala kang magagawa but to respect his decision eh. yun yung talaga eh. Masakit lang as syempre as a UE alumni or UP student or Hmm. UE faithful, masakit nga. Pero we need to respect Oo, Remogat din kasi ano, nilagay niya din kahit papaano, sabihin naman natin na yung UE yung nagpakilala kay Remogat, yung nagbigay ng opportunity. Pero si Remogat, binalik sa mapa yung UE. Kasi for the longest time, kaka UE. 0-14 nga lang yan eh. 'Di ba? So, yun, dahil One dyan. year ago lang yung 0-14 technically. Kasi 'Di ba? ano eh, 2 seasons in 1 year eh. Mm. Diba? So, Tapos yun. naangat niya na kahit sabihin natin siya lang yung bright spot, at least may dahilan para manood ng tao ng UE. Mm. So, ito, what will Remogat bring for UP na lang? Feel In your ko, opinion? it would be ano, parang medyo, hindi kasi guard heavy ang ano eh, UP. So yun yung concern ko for Remogat is, ano, parang, ano, bababa ba yung playing time? Unang-una yun pala, playing time pa lang eh. Tapos, syempre, sobrang loaded. I mean, on paper, UP ang pinaka-loaded team. So, Mm. kumbaga, paano siya makaka-fit in dun? Eh, di ba si Remogat, parang for him to be effective, he has to, well, at least based sa mga napanood natin obviously, hindi pa natin nakikita si Remogat sa stack na lineup eh. Kaya sa ngayon hindi pa natin masasabi. Pero what we can see about kay Remogat ngayon is, 'di ba, parang he needs more touches to be super effective eh. So parang test na to if paano kapag nilagay mo siya sa stack team na parang oo sige bababa yung numbers pero yung effectivity niya, how will it, parang gaano katindi yung pagiging effective niya. Okay. So, ako, siguro, medyo iko-contrain ko yung sinabi mo. UE siguro, ano lang eh, UE season 86, dami lang injury. So, kung walang masyadong injury nun, tingin ko nasa decent or above average team yung UE. Like, yung mga nawala sa kanila, si Wilson, yung Devin Pikes. So, tingin ko kung naglalaro din yun nung second round, lalong matutulungan ni lalo nilang matutulungan si Remogat. So, going to Remogat naman into a UP na super team.
feeling ko kaya niyang paganahin yun. Numbers might drop, syempre. Normal. It will, Oh, hindi might, it it will. will Yeah. talaga. Oh, it will. Pero feeling ko naman yung chemistry. 1 year naman siya magpa-practice doon, di ba? And kung paano siya mag-gel sa super team, tingin ko kaya ni Remogat yun. Kasi before naman siya maging superstar, naging role player muna siya for Coach Jack Santiago sa UE. So I think marunong siya makisama tong si Ray Remogat. No, and also ano rin, parang si Remogat ano rin siya. Kasi yun yung may mga kaagaw pa siya sa point guard spot kasi well wala nang Jared Bahay kasi nag-Ateneo. Oo. Which by the way, yeah, Sige, sige. Tuloy mo yun. nabanggit ko na si Jared Bahay. Hindi siya kasali sa conversation na to kasi sige UP to Ateneo pero he's from high school kasi. Kaya Okay. So, wait lang, wait lang. Dagdag ko lang. Kasi ang mga pinag-uusapan lang din naman talaga namin sa college to episode na to. college. Yeah, yung mga college players na nalilipat sa UAAP schools. So, yun. Oo, yun nga, college to college, hindi high school to college. So, yun Mm. nga, going back nga, yun nga, sa guards nila, they have si Terence Fortea. Alam ko, by then, although final playing year ni Fortea, yun, I believe, pati si, Mm. ano, I think Felicilda din, final year niya na din by the Ano, time. lahat ng NU boys na Oo, rookie nung season 84, lahat naman lahat ng NU yun, boys, lahat naman ng NU boys, bukod kay final KQ. year nila. Ah, Oh, pero ay, si KQ kasi naglasal eh. Tsaka si Steve Nash. ah. Hindi, season 85 kasi nag-rookie si KQ. Yung lahat Oo ng nga kabatch pala, niya oo nga season pala, 84. oo So, nga pala, yun. oo nga pala, ano, Pero oo. tingin ko naman yung talent, wait lang, yung talent ni Remogat, wala nang question dyan kung ano, na Lalabas may, at lalabas yan. hindi, ang point ko is, sa talent ni Remogat, imposibleng hindi mo siya bigyan ng madaming minuto. Kahit sabihin mong superstar lineup yung Oo. roster mo. Pero, yun nga, I mean, sige, star nga, pero, ano rin eh, makikita mo rin dyan yung, lalabas din yung pagka-fit niya sa sistema ni Coach Gold. And I think kaya naman yan. Oo, kaya niya yan. Si Rivero, si Cancino. Ang dami ng mga star players din na, ano eh, na Yun nga. nag-fit kay Coach Gold. So, no question ask na rin yan. Di Si, ba? yun nga. So, yeah, we're somehow pretty excited for for these transferees, no? Although we feel for the teams that they left because they basically lost one of the biggest pieces of their puzzle pero ganun na ang patakaran ngayon or yun yeah, ganun na ang nangyayari ngayon sa ganun ang landscape of college basketball here in the Philippines. Kaya on that note, pag-uusapan na namin next is yun nga, yung main question is it still healthy? Sige, ikaw muna. Healthy pa ba yung mga ganito na every year? Kasi ito, apart from the three mentioned, I'm just gonna mention some major transfers. Well, especially yung post-pandemic na transfers. Na, okay, so, yun, nilista ko some lang. Okay, Kyle Paranada, UE to UST. Fortsky Padrigao, Ateneo to UST. Gani Stevens, UE to UP. Si Janjan Felicilde and Raylan Torres, NU to UP. Si Clint Escamis, although different league, UE to Mapua. Tapos si Brian Sahonia, 'di ba? Sa FEU to San Beda. Diba? So yun lang yung one of the few na notable names na i-bring up ko. Okay, so sige, ikaw muna. Pros and cons tayo. Sige, ikaw, pros and cons. Anong, Ako, ano, I think I would like to start by having siguro konting pag, pagbalik sa history. Kasi ano eh, ako, I became a UAAP fan since 2013. So, nung time natin nun, 2013 ka din nag-start, di ba? Mga around that time. So, yung mga time natin nun, yung pag nagta-transfer lang yung isang player to like UAAP to UAAP schools or UAAP to NCAA, dalawa lang yung pwedeng ibig sabihin nun eh. It's either, siguro tatlo. It's either una, baka may academic problem, so lumipat. Pangalawa is konti yung playing time, kaya bangko. lumipat. Pangatlo is, yun nga, injury. Nawala ng playing time, lumipat, 'di ba? So, yun yung, parang wala naman tayong narinig na
noong 2013 si Sumang lumipat, 'di ba? Si Ray Parks lumipat sa Uh, ibang team, 'di or ba? another factor din is, kunyari, yan, yung Eh, kay Richie. Di ba? Parang nagkaroon ng yun. complication. At saka kay Yun Evan, yung kasama yung kay Evan dyan. yung Kasi di pangatlo ba pala kay Evan, yung pangatlo is yung parang medyo hindi nagkatugma with the management, umalis, oh, sa lumipat, school. 'di ba? Oo, So complications with the school. yung tatlo lang yun yung before, yung tatlong reason lang yun yung kung bakit lumilipat yung mga players. And normally ang mga lumilipat na players is hindi yung mga number one player ng team, 'di ba? Hindi Hmm. yung mga king tawag doon, King Lion, Oh, King Lion. 'di ba? King Bulldog, hindi ganun yung mga lumilipat eh, 'di ba? Normally yung mga nasabihin natin nasa second option, third option, parang wala nga akong maalalang second option na lumipat eh. Na Hmm. na lumipat lang out of nowhere. So Oo, this may time around, reason talaga. 'di ba? So this era, like after pandemic, doon na parang nauso yung trend na kahit walang nangyayari dun sa player, bigla na lang lilipat. And for me, baka reason din is, syempre, dumadami na yung mga Offers. schools sa UAAP na may big backers. Like yung Oo. mga sobrang kaya na ibigay yung langit at buwan. Langit at Hmm. lupa dun sa player eh. Isipin mo kasi si Remogat, 'di ba? Parang wala naman tayong naririnig kay Remogat, bigla na lang out of nowhere lumipat siya. Which is hindi man natin siya masisi kasi may offer sa kanya na parang Oo, ito, malaki championship talaga eh. caliber team na, 'di ba? Aside from kung ano mang bibigay sa kanyang mga benefits, 'di ba? Hirap tanggihan. And parang yun nga, yung mga players before nun, hindi natin nakita yung mga players ng mga panahon natin, mga 2013, 2015, walang gumagawa nun na lumilipat yung star player. So Hmm. this era, medyo lumalaganap, medyo dumadami. And ako, for me, syempre, sasayangan lang din naman ako na, tawag doon, may pagkakataon na si Remogat ibalik talaga yung UP sa mapa. 'Di ba? Ibalik ulit sa Final Four at least, 'di ba? Hmm. So yun sa akin muna. Hindi ko muna sasagutin yung tanong mo kung healthy or not, pero just a little bit going back to the history na more of yung tatlong reason lang na nabanggit natin yung dahilan ba't lumilipat yung player. And hindi tayo masyado nakakikita ng mga like number one player lumilipat. Hmm. Mismo. Ikaw ba? Ikaw, ano bang like thoughts muna, ganun? Or kung gusto mo sagutin agad yung tanong mo, Oh, why not? well, yun nga, honestly, yun, nga, like you mentioned, di mo rin naman masisisi yung player kasi, syempre, I mean, aminin man natin yun, hindi ko sila dinedegrade. Pero, di ba, aminin man natin o hindi, na parang some of them, hindi, parang, they didn't come from a financially well-off background, di ba? Na parang, so, kumbaga, yung silaw factor, di ba, hindi mo rin sila masisisi na parang, at that age, kung offeran ka, buhay ka na agad eh. Masusustain mo sarili mo. So yeah, you can't really blame the players for taking such amount of compensations. And then at the same time, 'di ba, parang aminin man natin o hindi, big market, small market, 'di ba, for the players. Parang especially ngayon, 'di ba, ang ano na ngayon, may dumating na rin diyan yung rise of yung mga ano eh, mga Pinoy imports eh. You're gonna go abroad. Eh, 'di ba? Mas na-discover yung sa big market kasi syempre, aminin mo natin hindi, exposure is there. Eh. So pwede ka nila kunin from there na parang mas makikilala ka dun sa caliber mo sa player. So mo-offeran ka ng may chance ka na mas lalaki yung chance mo na ma-discover ng mga international leagues such as Japan B-League and yung KBL. Kaya yun din yung nakikita kong possible factors. I mean, hindi ko sure if ganun talaga. Pero hindi naman parang we cannot rule out the possibility na baka nga ganun ang nangyayari. Diba? So, yun yung parang for me the biggest pros of transfers and isa rin sa reasons. And at the same time, 'di ba? Gusto rin ng mga players maka-experience ng champion, 'di ba? Aminin man natin o hindi. Ngayon, mas prevalent na ngayon yung ano eh, parang win a championship sa college compared sa parang
use the college basketball scene as your way to prepare yourself for the pros. Kasi 'di ba dati nung pandemic may napanood ako interview kay James Yap yung thought process niya heading into the draft. He actually had one more playing year pero since nag-MVP na siya nun, UE pa mismo yung nagsabi sa kanya na mabango pa pangalan mo. Kaya ngayon magpa-draft ka na kasi baka kapag naglaro ka pa ng one more year, 'di ba? Baka may ma-injure ka pa na bumaba yung stock mo. Which ngayon hindi na ganoon eh. 'Di ba? Pag kunyari, si KQ, 'di ba? Na ngayon obviously sa performance niya na ngayon mataas ang stock niyan sa pros, 'di ba? Pero syempre anong gusto ng mga taga Lasal, oh, 'di ba? Ano mas gusto ng Lasal ngayon? Magstay pa siya for a few more years to bring a championship to Lasal kahit pro ready na talaga siya. So yun din yung yun na din niya parang mas nagiging prevalent na yung win for the school than prepare for the pros. Kasi may pera na sa may pera na sa college. Aminin naman natin hindi, may pera na. Dati, 'di ba, parang yun nga, sacrifice ko muna yung pera ngayon, pero yung big money na gusto mo sa pro mo pa kukunin. So yun talaga yung kumbaga rise of basically may mga backers na rin to donate for the school. Okay, so, with, sabi mo nga, may mga backers na nga. Tingin mo ba, pag nagpatuloy pa yung ganitong trend na yung mga players, yung mga like, number one players lumilipat into another team, tingin mo ba, in terms of competitiveness sa UAAP, may magbabago ba? Like it will be someday, like, aminin man natin sa hindi, para magiging three-team battle na lang ba yan, ganun. Siyempre Yan yung ngayon, hindi pa. yan yung cons, yung number one con na Mm. kasi ninote ko yung pros and cons ko. Diba? Mm. Syempre number one is yun yung parity. Kasi parang taon-taon, yun yung top Tatlong, 3 tatlong schools team na lang. lang. Oo. Oo, sila na lang yung Although Ateneo hindi sila sumasama sa ganyang trend, which props to Ateneo. Diba? So, pero syempre, I mean, coach tabang Ateneo. So, kahit hindi sila namimirata, we can't rule out the fact na pwede sila mag-contend for a championship. So, yun yung yun yung number one con niya. Kasi dahil yun yung lack of parity. And dyan din dadating yung walang continuity sa program na binibuild ng mga teams na nawawalan ka dahil pinipirata Mm. sila. Such as yun nga, Coach Jeff Napas NU. Medyo back to square one sila after na parang nasa right track na yung parang kaya ito yung program, 'di ba? Ito yung gusto mong ano, ito yung end goal na Mm. gusto nyo. Andito na yung progress mo, 'di ba? O you still have a few more years to develop this player para pagdating niya ng senior year, at least contenders na kayo, 'di ba? Pero dahil yun nga umalis, back to square one ka. Yun yung for me na nagiging Con. con niya. Since back to square one. And also, yun nga parang yung for the players naman, as I mentioned kanina, na parang since 'di ba, syempre sila yung stars sa lower seeded team eh. So parang they have more, parang mas build yung kumpiyansa nila na sige sa akin yung bola, yung sistema, it will run through me, 'di ba? So ngayon since stack team na sila, una playing time. Actually spot nga lang hindi na guaranteed. Baka hindi guaranteed eh. Parang kahit pa paano you still have to fight for your spot. Kasi madami kayong nagdalaban sa pool. Such as, yun yan, tulad ng UP, di ba? Yung madaming recruit sa UP. So, Mm. hindi mo alam kung sino yung makakat. Aminin man natin o hindi. Kaya, yun din yung kaya parang, sige, financially, medyo makakaangat sila. Pero in terms of basketball development, hindi ba madederail yung development nila heading into the pros? Kasi I mean, sige, sa UAAP, NCAA, they represent the school. But people also need to understand that this is still, at the end of the day, this is college basketball. As fun to watch as it is, it's still a developmental league.
Diba? The main purpose of the UAAP and the NCAA is to develop the current set of players heading into their professional careers. Yun lang naman yung parang yun yung number one, yun pa rin ang number one purpose ng college basketball that people need to understand. Yun, so yun, dadagdag ko na lang din naman na tingin ko yung con din naman dyan. Sinabi mo nga, low, yung mga lower like seeded teams, pag nawawalan sila ng star player, syempre mas magba-back to square one yung rebuilding process nila. Kumbaga rebuilding na nga sila, magre-rebuild pa ulit sila lalo. Yung mga teams din na nasa taas na nakukuha yung star player, nagkakaroon din naman yan ng ano, nawawala nga din yung sinasabi mga continuity. And amin naman natin sa hindi. Merong mga teams nga talaga na malakas sa recruitment. Mainly because of their backers, sponsors, di ba? Pero Mm. ang medyo con din naman doon pag kahit na malakas ka sa recruitment, nawawala yung program. And yun yung para sa akin yung parang medyo hindi maganda. Kasi nawawala yung program eh. Kumbaga, parang last year, eto yung star player mo. Next year, eto mababang ko kasi may bago kang dumating. Yun yung para sa akin con lang talaga nung ganun yung nangyayari. Pero yeah, I guess punta tayo sa next na pwedeng pag-usapan. And do you okay, so do you think that the UAAP transfer season, especially this year na nagkakaroon na tayo ng trend na star players lumilipat na talaga? By the way, to add lang pala kanina, yung mga sinasabi ko parang wala masyado nung 21st century na lumilipat na star player. Pero from high school to another UAAP, dun uso yun, 'di ba? Like we saw nga Jerry Pinggoy. Hindi mo naman maano yung high school eh. Nilagyan ko lang ng context kasi baka Oo. may mag-point out sa atin eh. So na yun nga, sa college to college wala yun ng 21st century. 'Di ba? More of yung mga number one player, walang lumilipat, 'di ba? Pero anyway, going back 22nd century na tayo, medyo dumadami na trend na yan eh. So tingin mo, is it getting out of hand? Oo. Oo. Getting out of hand na hindi na baka maging detrimental na? Oo. Hindi pa natin masyado nakikita ngayon pero somewhere somewhere down the road kapag patuloy-tuloy yan, it's gonna be detrimental to the league na yun na nga, continuity rin. Tapos ito rin ito rin yung isa pa sa ano, yung mga players na ano, I mean, of course I respect the players' decision to transfer. Pero kaya ko rin naisip na pwede ma-derail yung development nila nun. Aside from yung sinabi ko na pag once na eligible na sila to play for the UAAPs, yun, may kaagawan sa pwesto. Hindi rin nila nako-consider yung fact or hindi rin nila naiisip. Some people don't think of the fact na in basketball 1 year is big. Malaki ang 1 year na yan. So 1 year ka lang mawala, baka ano na. Kasi ito rin eh, hindi rin natin madi-discount yung fact na may high school basketball. Every year may gumagraduate na high school basketball player na aakyat ng college. Since yun yung mga schools who are yung mga schools na malaki budget, kikita sila sa or hindi ba parang may ma-offer sila sa mga top high school recruits. Think about it as well, hindi naman to transfer pero nawalan ng 1 year ba si Tyler Tio, di ba? I mean, tignan na kasi ano siya parang ano ba di ba si Tyler Tio blue chip recruit yun heading to college. Tapos he wasn't able to play nung first year niya ng college dahil sa passport. Yung ano parang Canadian ata, I'm not so sure. Basta may passport issues. So pagpasok niya doon na doon na naging top na establish ni Matt Nieto yung top point guard slot. Tapos so parang kahit papano, actually third string point guard pa nga siya din kasi Mm. kinonvert to point guard si Jolo Mendoza. Tapos second year niya
second year niya, which is 2018, pumasok na yung SJ Belangel. So, maganda na rin ano rin top recruit din si SJ Belangel eh. Tapos nung third year Naka-champion lang niya, Ateneo nun. oh, yung third year ni Tyler Tio, sino yung yun na yung nag-breakout si SJ Belangel. So naagawan si SJ na yung kumuha ng top point guard slot na technically dapat mapupunta kay Tyler since mas nauna siya, 'di ba? Pero yun nga dahil sa situation although I mean everything turned out pretty well for Tyler naman kasi sa PBA top point guard siya for Phoenix, 'di ba? Na Mm. kakagaling lang sa semis, 'di ba? Pero I mean kahit papaano, 'di ba? May parang stars aligned somehow kay Tyler. Pero syempre not everyone, hindi naman ganun ang nangyayari. Mm. So, I think that's another example of, yeah, basically, kung gaano kalupit yung isang 1 year na mamimiss mo sa UAAP. 'Di ba? An opportunity for you na hindi parang a different route agad yung mapupuntahan mo dahil nakamiss ka ng 1 year. And ako personally, getting out of hand, yes, kasi nga dumadami na eh. Yung sinabi mo nga listahan kanina doon, parang marami doon Wala hindi pa nga ano, ata kalahati yun eh. yung sinabi mong listahan kanina, parang meron na rin doon, like meron na rin players na umalis na at maglalaro na agad sa this season 80, ano to? 86, 7. 87, na parang ganun ngayon na nakuha na out of nowhere. Like, let's say, si Kyle Paranada. Di ba out of nowhere yun? Yung Hmm. fourth skip Padrigaw, okay, hindi Ay, hindi si siya kasama. Forsky gets eh. Ewan Kasi ko, star may, siya ano siya eh, pero tinanggal may, eh. may parang academic problems, may off-court issues din siya nung like a year before, Hmm. so kaya siya natanggal. Pero yung Kyle Paranada, out of nowhere, biglang nag-UST. Di ba? So, Gani Stevens as well, pero si Gani kasi hindi naman siya number one ng UE nung time na yun, di Pero ba? Pero, malaking piece siya sa oh, puzzle ng yung Kyle Paranada din, di ba? Parang ganun nga. So, this year, dumami lalo. Like, Remogat, Cortez, Baklaan, and who knows, baka may sumunod pa dyan, di ba? It's kinda Oo. getting out of hand, pero at the same time, siguro as a fan, I'm hoping na, kumbaga, makahanap agad ng solusyon Oo. kung paano Kasi ano eh. mm, kasi yung Think, 2-year residency na sinasabi nila. I mean, at sa unang tingin, oo, sige, pwede yun. Pero at the same time, kailangan mo rin isipin yung player. magta-transfer dahil bangko. Wait, sorry. Ako, to be honest, ayoko ng 2-year transfer because of kung ano yung nangyari kay Jerry Pinggoy. Oo nga, Eh, yun na nga. hindi At ko the same nakita si, time, ano eh. Sorry. Hindi ko nakita si Jerry Pinggoy, 2014 ba siya 13. 2015 siya naglaro, pero parang dapat 13. 2013 Mm. maglalaro na siya. So, nung naging fan ako ng UAAP, hindi ko nakita yung Jerry Pinggoy na hina-hype mula high school. So, nung naglaro na siya ng 2015, hindi na siya yung parang hindi na daw siya yung ano eh. Hindi na Oo, siya ganun kasi kalakas 1 year nga because of lang the two malaki year, na. 2 years 'di pa ba? kaya. Hindi, So, yung ano, yun nga, hindi, yung 2-year residency, di ba, gusto i-implement yun para mabawasan yung transfers. Kasi syempre, parang, wag na ako lumipat kasi 2 years pa ako maghihintay. College to college, not high school to college. Kasi kay Jerry, high mm. school to college yun eh. Na which is dapat hindi naman, Oo. 'di ba? So, yun yung kumbaga parang may worry. At the same time, m- kailangan mo rin isipin yung bangko na lilipat to find opportunities elsewhere. Eh kung sila yung mag to 2-year Oo, tama, residency, tama. parang ano na nga parang medyo lubog na nga kahit papaano, palubog na nga yung pangalan nila due to lack of opportunities. Lalo mo pang ibabaon, 'di ba? So Tama. parang honestly, yun nga parang it has gotten out of hand pero wala tayong may isip na solution to it. As of the moment, Oh, kaya as of ako, the ang moment. ang hinihiling ko is, syempre, yung sa UAP boards, yung marunong, yung kabisado in and out ng rules and regulations. Eh, sana makahanap Oo. din ng way, Hmm. 'di ba? Kasi aminin man natin sa hindi, medyo dumadami na nga yung mga transfers na ganyan. Pero may mga teams like sabihin natin NU, pumapalag-palag sila. Diba, ano Oh, yung year yon? Yung nawala si
nawala si Sinto Felicilda, nawala si Raylan Torres, pero biglang nag-Final Four sila, 'di ba? Eh kasi Nakahanap yun ng yung nakuha nila si Kian Baklaan sa UST. kumbaga, sa bagay, pero hindi pa yun yung ano eh. Kumbaga may tulong si Kian Baklaan, pero it was the rise of yung Oo. mga nagstay. Hindi, Like si wait lang, Steve Nash. time Sige, out. sige. Yung superstar pala na parang hindi problem or like hindi naman sa hindi problem pero parang hindi sparking nakaka-spark na a bit of controversy or anything spicy. Yung si Escamis, yung from UE to Mapua. Kasi kahit sabihin natin superstar siya sa UAAP nun, 'di ba? 0-14 eh. So hindi niya alam kung ano yung magiging direction ng UE program at the time. Kaya, 'di ba, lumipat siya, nag-come home to daddy moment siya. Pero kasi ano yun eh. Parang ano eh, ibang league yung pinuntahan niya eh. So which is kaya siguro nagkaroon din ng factor na ba't hindi siya naging mainit, 'di ba? Anong hindi And mainit? Eh, hindi, hindi yun, parang, spicy, sabi mo, oo. 'di ba? Hindi, And yung ano, wait sa ano lang. din pala, yung sa CSB din pala, maraming transferees to CSB. Pero kasi yung mga yun, bangko talaga eh. Sino naman? Like Iba na yan, yung si kasi Will Go Zoom, okay. Iba na kasi di ba? naiisip ko si SB kasi ang dami na rin nakuha eh, 'di O ba? pero hindi Pero naman yung pinirata nila. mm, Di ba si Charles Chu pa, si Coach Charles pa nga mismo nagsabi na umalis na sila sa ano, umalis na mm, sila sa teams nila bago nila kinausap. mm. Yung iba nga parang alam ko lumalapit lang, which Oo, is, 'di ba? oo, kasi parang, di ba, CSB at the time, hindi pa sila yung Final Four team, pero on the way na sila dun eh. So kahit pa Mm. paano na makukuha nila yung opportunity na one to have the playing time and two to contend. So yun. Medyo lumalayo na tayo pero yan, getting out of hand na nga yung UAP transfers. Especially yung mga main guys nung mga team, yun yung mga lumilipat eh. Hindi yung Mm. mga bench warmers na Oh, kung naghahanap ng bangko gets opportunity ko pa. or yung mga second fiddle na naghahanap ng big time role, 'di ba? Oo. 'Di ba? Hindi yun eh. Yung number one mismo yung umaalis eh. So yun yung dun nagiging out of hand na yung transfer season. And sa fan, we're hoping na makahanap agad yung like yung league ng way kung paano ma-control. Not not sure kung mai-stop ba talaga yan, especially in the foreseeable Oh, future. tsaka lalo na yung rise of yung mga backers in which 'Di I ba? don't think mawawala na yun. Yun ang ano, yung mga backers, I don't think mawawala na yun. Syempre, 'di ba? Unless may humarang na bigla. Pero parang sino haharang dun? Oh, sino eh 'Di ba? May sila din yun eh. 'di ba? So, ano lang, makahanap ng way para makontrol, not Oo. necessarily stop. And I think if makokontrol yun, we'll see more mga teams na talaga magiging super competitive. Kasi nandito, kumbaga itong time na pinag-uusapan natin to, hindi pa nararamdaman. Kasi hindi pa natin nakikita na, oy, tatlong teams lang yung naglalaban sa tuktok, 'di ba? May Mm. mga lumalaban pa rin na apat, 'di ba? Lima, minsan anim pa nga. So, yeah, as a fan, we would want to see na yung UAP will be super competitive and will not and hindi mangyari yung yung parang tatlong teams na lang or dalawa yung Oo. naglalaban sa tuktok. So yun. And I think Yeah. ikaw, parting shots before I like think we yun end nga. the Nasabi ko na rin episode. lahat na sana yun nga yun nga sana mabigyan natin ng or yun nga, sana magawa ng paraan as early as now. Like the UAAP board will take action into it kasi kapag ito tumuloy-tuloy baka ano yun nga baka parang maraming mawalan ng interest sa college basketball, which alam naman natin that college basketball has always been fun. Yeah, na yun nga, yung parang player movement yung maging dahilan kung bakit wala nang gusto manood ng UAAP. So, I hope na things go well in the end.
Kasi kahit anong mangyari, susuportahan naman natin yung UAAP Oo, as a fan, 'di ba? So, oo, and syempre. as a alumni din naman. Oo, So, alumni ng schools, 'di ba? Na parang syempre proud moment yun to see your school na mm, nasa in a stage as big as the UAAP eh. mm. So yun, think that's how we will end this episode of License to Shoot podcast. Please like, share, and subscribe to our channel. And yun, take it away, William. And for may mga plano, we have big plans ahead, no? Pasensya na ngayon na uli kami nakapag-episode. Excuse me, dahil yun nga busy kami sa mga kanya-kanya naming day jobs and other commitments outside. And now medyo mas nakaluwag-luwag na kami and may surprise kami incoming sa mga viewers dito. Kaya stay tuned for that. And for my partner Wilmin, this has been William Go. And until then, peace out.